Malugod naming inaanyayahan ang bagong kasal na magsilbing tampok. Ay naku, ito ba ang regalo mo sa aming kasal? Pakikipagtalik sa maaming lalaki. Bakit hindi ka nalang pumunta? Wala akong ginawa. Kuya Luwei, wala talaga akong ginawa. Limengki, huwag mo akong gawing suklay. Kuya Luwei, patawarin mo na ang kapatid mo. Patawarin mo ang mga litrato na kanyang kinuha. Naku Menki, magpakumbaba ka na. At humingi ng tawad kay Kuya Luwei. Ito ang araw ng inyong kasal. Makinig ka sa ate mo at huwag na magulo. Tiyan. Limengki, gusto mo pa bang saktan ang ate mo? Gusto mo bang maging cute? Wala akong ginawa, wala. Siya ang may kasalanan. Sasabihin ko sa iyo, Limengki, hindi kita pakakasalan, isang babaeng cute. Kuya Luwei, pakinggan mo muna ako. Hindi ito ang iniisip mo. Layas. Tulungan Montag ako, boss. Bitawan mo siya. Limengki. Naglakas loob kang sumagip sa kanya mag-isa. Tunay kang ate, magaling. Kung gayon, pagbibigyan ko kayo. Sa inyong mga ito, mga walang kwenta. Tayo na. Hindi ka ililigtas ni Kuya Kiang. Papatayin ka namin. Ako ang 8 ng Day Factory Street. Hindi ka ililigtas ni Kuya Kiang, papatayin ka namin. Ako ang ate ng Old Factory Street. Hindi ako patay. Pakikipagtalik sa maaming lalaki. Bakit hindi ka nalang pumunta? Ang babaeng ito ay kamukha ko. Siya rin ay Limengki. Nalaman kong nag-time travel ako. Nagising ka na, akala namin patay ka na. Ang sugat sa kanyang ulo ay gumaling na. Sa palagay ko, nakunwari lang siya kagabi. Ginawa niya ang kahiyahiyang bagay ng pangangaliwa bago ang kasal. At pinaratangan pa ang mabait na si Lee. Ang masamang babaeng ito ay karapat dapat mamatay. Bitawan mo ako. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Pasensya na, mali ang sinabi ko. Layas, sa gabi ng kasal, ako'y pinagtaksila ng aking kapatid sa ama. Tiniwalagang ng nobyo, tinutukan ng daliri ng libo. Yamang nasakop ko na ang katawan mo. May obligasyon akong ipaglaban ang karapatan mo. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Miss Lee, ang iyong ina ay umalis sa iyo ng 20% bahagi. Ano ang kondisyon para manahin? Lakas na. Mag-isa ako ngayon, gustong maghiganti sa gago. Kunin ang mana ng ina, kailangan pang magpakasal. Bakit walang lalaki?
Walang pamasahe, may maawang magpahiram ng 50 piso. Pero hindi naman ako makikipagkita sa scammer. Ginoo, tumakas si MS Sheng sa kasal. Tumakas sa kasal. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang kabiseran. 3 minuto, humanap ka ng babae sa kalsada. Malinis at bata, pag pumayag agad pakakasalan. Bigyan ko ng 1 milyon. Ha? Ito. Mas hindi pa choosy kesa sa akin. Ano nang hinihintay mo? Ipakakasal. Ako ang sasagot. Ano ng pangalan mo? Limengki. Ikafyong Nakhiat, Pinahia Ngelu Family, ang unang anak ng Lee family. Ako yun. Bakit mo akalaing tatanggapin ko ang ayaw ng iba? Bata, malinis, babae, pasok sa kriteria mo. Hindi ko kailangan ang 1 milyon mo. Pagkatapos ng kasal, gagawin ko ang kailangan. Ano sa palagay mo? Luha ng pangalan ko. Limengki. Magandang pakikipagtulungan. Saan tayo pupunta? Uwi. Bakit? Takot? Hindi na ako makakabalik sa Lee family. Wala nga akong matutuluyan. Gino, ako. Gino, tuloy po. Ano NG nangyari? Nagkaasawa na si Ginoo. Congrats SA Pakasawa. Megande Raw SIMS, Sheng. Kahit ayaw mo, tiisin mo, huwag mong takutin. Hindi si Inosheng. Ha? Zinon ga? May nakuha akong kayamanan. Grabe. Nasa C8? Meet KO. Nasa bahay, tulog na, huwag ka nang pumunta. Hoy, ang bilis mo naman. Hindi aman gabi. Tulog na agad ang nasa isip mo? Huwag kang bastos. Gumawa ka ng kontrata para sa paglipat ng shares ng presidente ng Emperor Media. Dalhin mo bukas ng umaga. Ano ba ang balak Montag? Ibigay ang asawa ko bilang dowry. Six, kung ganun, ang asawa mo na ang magiging presidente ng Emperor Media. Ikaw naman ang magiging vice president niya. Masama ang reputasyon niya sa Cloud City. Pupunta niya sa Emperor Media. Ingatan mo siya ng mabuti. Siyempre naman, ang babae mo ay pang diyosa sa amin. Nakatulog ako ng mahimbing sa bahay ng isang estranghero. Gising na po kayo, madam. Nakatulog ako sa kotse kahapon. Paano ako napunta sa kama? Si Sir po ang nagdala sa inyo sa kwarto. Eh siya rin ba ang nagpalit ng damit ko? Ang kasambahay po ang nagpalit ng damit ninyo. Medyo gentleman pala ang lalaking iyon. Madam, ito po ang mga inihanda ni Sir para sa inyo. Alahas at damit, alin po ang gusto ninyong isuot ngayon? Kotse, mansyon, kasambahay, mamahaling damit, mayaman talaga. Madam, Ito na lang, alisin na ang iba. si po, madam. Nasa baba po si Sir at naghihintay para sa almusal. CJ, magandang umaga. Ito ang dowry. Emperor Media, yung kumpanyang mas malaki pa sa Lee at Lu families. Ang pinakamalaking media company sa Cloud City. Limenki, saan ka nagpunta? Bumalik ka agad. Kung hinahanap nila ako, sige, harapin ko sila. Cute. Saan ka nagpunta? Kasama na naman ba yung mga lalaking di kilala? Natulog ka na naman ba sa kanila? Muntik na akong mamatay sa sarili kong kasal. Wala kang pakialam sa anak mo. Nandiyan ka na pala, ate. Ito yung green tea sister ni Limenki. Likyan-kyan. Pareho sila ng itsura ng traidor kong tauhan. Hindi ako nakatulog kagabi. Nag-alala ako na. Baka gaya na naman NG dati, lasing ka na naman.
At dinala ka ng mga lalaking di kilala, tapos, hindi na may paliwanag ang susunod. Tigil. Cute. Noon, pinabayaran mo yung mga lalaki para kuhanan ako ng litrato at sirain ang reputasyon ko. Magkano ang ginastos mo? Hinuhusgahan Montag ako. Wala akong kinalaman diyan. Wala akong alam. Halos mo sabihin ang ganitong na bagay. Hindi mo ginawa ito. Ano? To? Ang lakas ng loob niyang kausapin ako ng ganito. Aray. Likyan-kian, sinira mo ang pagsasama namin. Dinuwisan mo ang pangalan ko. Babayaran mo ito sa akin. Likyan-kian, sinira mo ang pagsasama namin at ang buhay ko. Babayaran mo ito sa akin. Tumigil ka. Humingi ka ng tawad kay Qiangqian. E di dapat siya muna ang humingi ng tawad sa akin. Qiangqian, huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito para sa iyo. Alam kong dito ko ito inilagay. Bakit wala? Likyan-kian, ibalik mo ang script. Ano? Anong script? Hindi ko kinuha. Ikaf? Isang walang kwentang babae lang. Kaya mong sumulat ng script? Nakakasawa ako ng responsibilidad. Wala, hindi ko kinuha. Aray. Tumigil ka. Qiangqian. Aray. Ang lakas ng loob mong saktan ang aking kiyan-kiyan. Papatayin kita. Grabe ka. Walang modo kang bata ka. Humiling ka ng tawad sa tita mo. Tawad? Mula ngayon, ako si Limengki. Wala sa bokabularyo ko ang salitang tawad. Haisheng, hahayan Montag lang bia. Naapihin kami ng anak ko. Dapat mong ipagtanggol kami. Limengki, lumuhod ka. Humiling ka ng tawad sa ate mo at sa tita mo. Sino ka ba? Zinoman, pigilan siya. Kayong mga ito lang, kayang pigilan ako. Bakit ang hina ng katawan ni Limengki? Aray, Lumuhod ka at humingi ng tawad. hindi ako luluhod. Ay ikaw. Paluhurin siya. Ang lakas ng loob mong saktan si Kian-Kian. Babayaran mo ito sa akin ngayon din. Tumigil kayo. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang babae ko? Ayos ka lang. Kayong lahat ang sumakit sa kanya. Eri. Zeno ka? Hindi mo ba alam na nasa bahay ng pamilya Lika? Ikaw ba yung amang paborito ni Limengki? Lai Haisheng. Simula ngayon, si Limengki ay akin na. Kung gagalawin mo pa siya ng kahit isang beses, papanagutin ko ang buong pamilya Li sa Yoncheng. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang pamilya Li sa Yoncheng ay isang kilalang at respetadong pamilya. Papanagutin Montag kami? Umalis ka na lang. Huwag kang makialam sa aming pamilya. Ah, nanay, bitawan mo siya. Nanay, kumusta ka? Ikaf talaga. Ete, ang nanay ko ay nakatatanda sa'yo. Paano mo siya nagawang saktan? Hindi lahat ng matanda ay karapat-dapat igalang. Limengki, ano ba ang nagawa ka OSIO? Alam mo sa sarili mo ang mga ginawa mo. Babayaran mo ang lahat. Ako mismo ang maniningil sa'yo. Umalis na tayo. Bumalik ka rito, Limengki. Sino ba talaga siya? Ginoong Lu, salamat sa tulong mo ngayon. Walang anuman. Noong nagpakasal tayo, may kasunduan tayo. Kahit anong problema mo, hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala kung kailangan mo ng tulong. Handa akong tumulong sa'yo kahit anong mangyari. Ah, Ginoong Lu. May balak ba ang Emperor Entertainment na gumawa ng teleserye? Gusto mo bang umarte, Mrs.? May script ako na siguradong magiging hit kapag na-produce. Interesado ka ba, Ginoong Lu? Ikaw ang CEO ng Emperor Entertainment. Hindi mo kailangang magpaalam sa kahit sino.
Gawin mo ang gusto mo. Sige, hindi kita bibigyan. Sa Yuncheng, wala kang dapat katakutan. Pero, May kondisyon ka ba? kasal ka na ngayon. Dapat nang mawala ang konsepto ng Fiant. Huwag kang mag-alala sa birthday party ni Ginoong Lu bukas. Ako mismo ang magwawakas sa kasal ko kay Luwe. Kung pupunta tayo sa party, halika. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa auksyon ng mga pambihirang kayamanan, kian-kian. Huwag mo nang isipin yung masamang babae. Mamili ka ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Salamat, Kuya Lu Wei. Bukas sa party, dapat kang kuminang. Ito ang pinakamisteryosong item sa auction ngayong gabi. Isa 0 karat na sapphire necklace, puso ng karagatan. Ang aking asul na puso ng jade. Tiyak na may kinalaman ito sa asul na puso ng jade nang bumalik ako sa nakaraan. Kung gusto mong bumalik, kailangan mo munang makuha ito. Ang kwintas na ito ay binili 3 taon na ang nakalipas. Natagpuan ito sa malalim ng mga bundok ng snow sa mataas na talampas. 79.9% ang kalinisan, simula sa 0 milyon. 10 milyon. 18 milyon, 20 milyon. Anong gagawin natin? 30 milyon para sa isang kwintas, hindi man lang kumindat, para lang pasayahin ang babae. Ang swerte talaga ni Li Qiangqian. Kahit anak sa labas siya, itinuring siyang kayamanan niyang Master Lu. Si Li Mengqi naman ang nakalat. Dating ka. Si Li Mengqi ang dapat ikakasal sa panganay na Lu. Kahit anak sa labas ako, Li Mengqi. Ano naman kung inagaw ko ang nobyo mo? Malayo pa ang kakayahan mong makipagkumpetensya sa akin. 30 milyon, isang bises. 30 milyon, 2 bises. 100 milyon. Zeno 2? 100 milyon? Nababaliw na ba? Ang pinakamalupit na paraan para maghiganti sa isang tao ay ang kunin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Pero 100 milyon? Ang mahal naman ng panggaganting ito. Hindi problema ang pera. Asawa kita. Gawin mo ang gusto mo, walang problema. Sa loob ng Yuncheng, huwag kang matakot sa anuman. Protektado ako ng isang lalaki. 100 milyon, sold. Putangina, mainte ka. Bakit ka ganyan, Ina? Anong nangyari, Ina? Hindi ba't sinabi kong hanapin mo si Li Mengqi? Bakit kasama mo pa rin? Si Li Qiangqian? Si Li Mengqi ay nangangaliwa bago ang kasal. Isang babaeng walang hiya. Tumigil ka. Alam mo tagpiana ang ina ni Li Mengqi. Ay nag-iwan sa kanya ng 20% na shares. Sa perang iyon, mas lalong yayaman ang pamilya nating Lu. Sino ang nagsabi sa'yo? Lumabas ka na at kung ano man ang gawin mo, suyuin o lokohin mo siya. Sa pinakamabilis na paraan. Pakasalan mo tag na si Li Mengqi. Sabi ko na hindi ko siya pakakasalan. Hinayang ka? Anong hindi ko kaya? Ngayon pian ka, pwede na ang ulo ka o. Louis, alam kong gusto mo si Li Qiangqian. Kapag nakuha na natin ang shares ng Li family, pagsasamahin ang mga kumpanya ng Lu at Li, malalampasan natin ang Ying Huang, magiging pinakamalaking negosyante sa Yuncheng. Tizin montag muna NG Conti. Ano naman kung si Li Qiangqian? Nanay, ibig mong sabihin, Una, balikan si Li Mengqi para pakasalan. Pag nakuha na ang shares, itatapon na lang siya, para mabayaran ang pagnanasa mo kay Qian. Ha? Bakit ka pumasok? Mag-asawa tayo, bakit parang ayaw mo akong lapitan? Para sa'yo, Blue Heart Jade, salamat. Pero yung 1 bilyon, baka matagalan bago ko mabayaran. huwag kang mag-alala, unti-unti lang. Mas mabuti kung habang buhay mong babayaran. Anong habang buhay? Ikukulong kita sa tabi ko habang buhay. Magpahinga ka na, may trabaho pa ako. Ano ba to? Nahuhulog na ba ako? Hindi, kailangan kong bumalik sa Old Factory Street.
Ito ang aking blue heart jade. Ang lumang jade na ito ay may koneksyon sa'yo. Balang araw, maaari itong magturo sa lugar na dapat mong puntahan. Hindi ba't ito ang panahon na gusto kong puntahan? Ikukulong kita sa tabi ko habang buhay. Isang panauhin lang ako. Luhan, pasensya na. Maghanap ng tao para imbestigahan. Ang pinagmulan ng kwintas na Ocean Star. Hindi ba't naipaliwanag na yun sa action? Hindi ganoon kasimple ang kwintas na ito. Gising ka na? Bakit ako nandito? Dinala kita dito. Huwag ka nang matulog sa sala. Sa kwarto ko na. Huwag kang mag-alala kung hindi ka papayag. Wala akong gagawin sa'yo. Bilisan mo, bumaba ka na para kumain ng almusal. CJ, Hoy Lee Mengki, nasaan ka? Gusto kitang kausapin. wala akong sasabihin sa'yo. Hoy Mengki, huwag mong ibaba ang tawag. Seryoso akong gusto makipag-usap sa'yo. Dapat walang malaking hindi pagkakaunawaan sa atin. Tara, mag-almusal tayo habang nag-uusap. VDBA? Gago, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Salamat. May gagawin ako mamaya, babalik agad ako. Ipapahatid kita ni Shensu. Mengki, Ano ang kailangan mo? Sabihin mo. paborito mong beef brisket noodles. Huwag, wala akong gana. Gusto mo bang umorder ng iba? Huwag, hindi ako makakakain kapag nandyan ka. Sabihin mo na ang gusto mo. Nagmamadali ako. Mengki, magsimula tayo ulit. Pakakasalan kita. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Pakakasalan kita. Bless you. Panaginip lang yan. Mengki, magkasama tayo mula pagkabata. Kahit nagalit ako sa'yo, dahil sa pagtataksil mo bago ang kasal. Pero bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Basta gusto mong magpakasal sa akin. Maaari ka pa ring maging kabiyak ng pamilya Lu. Talagang desperado ka para makuha ang shares ng pamilya ko. Luwei, ang bilis mong nakalimutan ang sinumpaan mo sa kasal. Na hindi mo ako pakakasalan. Limengki, ano? Ngayon, sasabihin mo sa akin na magpakasal tayo. Ang sakit ng mukha mo, Dahil lang sa ginawa mo. Kung hindi mo ginawa yon, hindi kita gaganyanin. Alam mo ang reputasyon mo ngayon. Kaya hindi natin pwedeng ipublik ang kasal natin. Pero huwag kang mag-alala, maalagaan kita. Luwei, bakit mo naisip? Na gusto kong magpakasal sa'yo. IOMO? Mula pa lang sa simula, malinaw na ang sinabi ko. Talagang nananaginip ka. Alam kong galit ka pa sa akin dahil sa ginawa ko sa kasal. Pero isipin mo, sa reputasyon mo ngayon. Sa buong Yuncheng, ako lang ang lalaking tatanggap sa'yo. Pag-isipan mong mabuti. Nako, Luwei, pwede naman tayong magpakasal. Pero dapat mong ipakita ang sincerity mo. Ano ang gusto mo? Dalawa ng kaarawan ni Master Lu bukas, nais kong maliwanag ka sa publiko. Na siya ang nanloko sa'yo at sinira ang reputasyon ko. Hindi pwede, Limengki, nagbibiro ka ba? Kapag inamin kong kabisilikian kiyan, masisira ang reputasyon ko. Luwei, huwag mong isipin na sobrang importante mo. Hindi ka naman ganoon ka-special. Ako si Limengki. Ako ang tunay na anak na babae ng pamilya Lee. Kapag ikinasal ako, buong pamilya Lee ay magiging akin. At ano naman ang halaga mo at ng pamilya Lu? Kahit paluloko o daya, gawin mo agad. Kunin mo agad ang kasal kay Limengki. Sige, papayag ako. Ginoo, ang ginang ay pumunta kay Luwei. Anong kailangan ni Luwei sa kanya? Noon pa man, malalim na ang nararamdaman ng ginang kay Luwei. Kahit siya pa ang naghahabol, ngayong nagkita sila ng pribado, baka, may natitira pa ring pagmamahal. Hindi. Naniniwala ako sa kanya. Tara.
Sunduin natin siya. Sige Luwei, sana tutupad ka sa sinabi mo. Kailan niya ito inipon para sa sarili niya, hoy? Tapos na, naghihintay ako sa tabi ng kalsada. Menki, sino yung lalaki kagabi sa auction? Wala kang pakialam, magkita na lang tayo sa gabi. Kapag nakuha ko na ang shares ng pamilya Lee, papatayin kita. Ang ganda. Salamat sa papuri. Bakit hindi mo suot yung kwintas mong Ocean's Heart? Blue Heart Jade ang tawag doon. Paano mo nalaman? Nabasa ko lang sa mga lumang libro. Mas mabuting magbasa si Egu kaysa mag-cellphone. Tama ka mahal, magbabasa na ako palagi. Mahal, Nasaan yung Blue Heart Jade? Kukunin ko. nasa mesa. Lumatlas. Hindi na, kaya ko na. Ang ganda. Salamat. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, kaya ko naman. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Ito ba ang dalagang Lee na si Lee Qianqian? Ang ganda, hindi lang maganda ang dalagang Lee. May talento pa, yung script na sinulat niya. Pinuri ng mga sikat na direktor. Qianqian, dumating ka na. Kuya Luwei. Kian ang ganda ng suot mo ngayon. Paglabas mo, lahat ng mga dalaga ay napag-iwanan. Huwag ganyan, magaganda rin sila. Pero wala pa rin sa iyo. Wow sino yun? Ang ganda ng dating. Ang cute ni Limenki. Young Heart of the Ocean na worth 100 milyon. Dapat sa akin yun. Nandito ka na pala. Akala ka o hindi ka pupuntan gayon. May usap kami ni Boss Lu, syempre pupunta ako. Gusto kong ipalabas mo ang paglilinaw. Silikian-kian ang kabit. Tama ba, Boss Lu? Oo, tama. Anak kanino tong dalagang to? Kanina ang ganda ni Lee Qianqian. Ngayon parang nagpapanggap lang. Ang tanga talaga ni Lee Qianqian. Ako pa mismo ang lumapit para maging background. Narinig mo? Anong pakiramdam? Ang kite, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Masaya ako na dumating ka ngayon. Ha? Hoy Qianqian, Limenki, may nagawa ba kang mali sayon gayon? Naku, si Limenki pala yun. Yung babaeng ng babae bago ikasal, pinawi niyang Master Lu. May mukha pa siyang pumunta sa Lu family at inapi pa ang kapatid niya. Napakasama ng ugali. Limenki, mag-sorry ka sa ate mo agad. Magsusorry. Karapat-dapat ba siya? Limenki, Anak sa labas ng kabit, sala rin sa pagkamatay ng nanay ko. Ngayon kinuha pa ang tatay ko, ang bahay namin. Ang titulo kong Lee Family Heiress. Pati ang nobyo ko. Nagpapanggap pa ng malinis, ako pa ang magsusorry sa kanya. pa kang asong ulol, hindi marunong magsisi. Laging iba ang sinisisi. Kaya walang may gusto sa'yo. Ako ang walang hiya. Sino talaga ang mas walang hiya? Luwei, bilang nobyo ko. Sa birthday ko, kasama mo si Lee Qianqian. Ang ate ko at ang nobyo ko. Laging magkasama. Sino talaga ang mas walang hiya? Grabe ang kapal ng mukha. Hindi ganon Menki. Malinis ang relasyon namin ni Boss Lu. Wala kaming ginawang mali sa'yo. Ese. Kanina pa ulit-ulit na Kuya Luwei ang tawag. Bakit ngayon Boss Lu na? Lee Qianqian. Kahit pinauwi ni Luwei ang kasal sa harap ng lahat, hindi pa rin kinikilala ng mga pamilya Lee at Lu. Harap-harap mong humiga sa kanyang kandungan sa harap ko. Sa tingin mo ayos lang yun? Pasensya na Menki, si Boss Lu ay pinapatahan lang ako. Huwag kayong magkaintindihan. Limenki, kanina pa, ikaw ang nagtulak kay Qianqian. Ngayon ikaw pa ang nagsumbong. Boss Lu, huwag mong sisihin si Menki. Hindi niya sinasadya. Ako ang hindi nakatayo ng maayos. Kasalanan ka o. Qianqian, ang bait-bait Montag talaga. Sa ganitong klaseng tao, hindi siya karapat-dapat. Ito si Limenki.
Talagang katulad ng sabi-sabi, walang hiya at masama. Ngayon ko lang nakita, kaya pala ayaw ni Lu Xiao sa kanya. Young Master, kailangan bang tulungan ang young mistress? Si. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, ako naman. Mga hayop! Ate, bakit ka nang away? Limengki, lumayas ka. Luwei, ikaw ang nag-imbita sa akin. Gusto mo bang mawala ang shares mo? Ako ang nag-imbita sa iyo. Pero hindi para magulo ka. Kung hindi ka alis, tatawagin ko ang guard. Hindi mo na kailangang tawagin ang guard, aalis ako. Pero bago ako umalis, may gagawin ako. Anong balik mo? Sabi mo, sinadya kong itulak ka. Nakita naman ng lahat. Gusto mo pang magsinungaling? Ete, ano ang ibig mong sabihin? Nagpapanggap ka pa. Kanina, ito ang ginamit mo para saktan ako. Kaya nga't kusa kitang itinulak. Ete, wala akong ginawa. Hindi mo ako pwedeng pagbintangan. Ako ang Ate Montag. Bakit ko sasaktan ang sarili kong kapatid? Limengki, habang nandito ako, hindi mo pwedeng saktan si Kian Kian. Luwei, bulag ka talaga sa pag-ibig. Hindi mo na alam ang tama at mali. Si Kian Kian ay mabait at maamo. Hindi katulad mong masama at mapanira. Kaya pala pinalayas ka ni Li Shu sa bahay. Sa tingin ko, walang nagmamahal sa iyo sa mundo. Ikaw, Sino ang nagsabing walang nagmamahal? Ako, mahal kita. Wow, ang gwapo Montag. Hinamak mo ang babae ko. Humingi ka ng tawad. Ikaw yung nakipag-agawan sa akin sa auction para sa hiyas. Mali ka, Boss Lu, ang gusto ko ay wala kang karapatang mangagaw. Ang kuling ito ay gusto lang ni Menki. Pinapasaya ko lang ang asawa ko. Ete, ikinasal ka sa kanya. May kasunduan ka kay Boss Lua. Limengki, talagang walang hiya ka. Isang suntok para sa mabahong bibig mo. Hinampas mo ako? Bitawan mo siya agad. Menchi, nasa Lu family tayo. Kapag nasa Li family ka, pwede kang magulo. Pero ngayon, birthday ni Lolo Lu. Sino ba talaga ang nagkakagulo? Ikaw ba ang may dala ng karayom? Tara, tignan natin sa kithi. Malinaw ang katotohanan. Ete, alam mong walang CCTV dito. Kung idadahilan mo ako, wala akong magagawa. Limengki, talagang walang modo ka. Ikaw ang nang-agaw, ikaw pa ang baluktot ang katotohanan. Sinong nagsabing walang fee? Nasa phone ko ang video. Elali, gusto mo bang ipalabas ko sa screen? Para makita ng lahat? Hindi, ate, hindi kita sinaktan. Takot kang aminin, duwag ka. Ete, maniwala ka sa akin, kasalanan ng katulong. Noong nagbibihis ako, naiwan niya ang karayom sa damit ko. Pwede bang mas believable pa ang dahilan mo? Limengki, huwag kang magsinungaling. Si Kian Kian ay mabait. Hindi niya kayang saktan ka. Baka edited lang ang video. Luwei, aminado si Likian na sa kanya ang karayom. Ipagtatanggol mo pa siya. Tignan mo ng mabuti ang kanyang bracelet, damit at hairstyle. Parehong-pareho sa video. Akala mo ba may kapangyarihan akong manghula? O iniisip mo tanga ang lahat? Hindi, Kuya Eluvay. Maniwala ka sa akin, hindi ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Tumayo ka na. Hindi, kung hindi mo ako patatawarin, luluhod ako. Likian, tapat ba ang paghingi mo ng tawad? Kung ganon, makinig ka. Hindi ko tatanggapin, luluhod ka lang. Tumayo ka na. Hindi. Limengki, siya ang iyong Ganito ang trato mo sa kanya? Ate, para saan pa ang isang masamang ate? Hintayin mo ako sa labas, lalabas ako agad. Menki, pasensya na, nasaktan kita. Patawarin mo AKO. Ang paghingi ng tawad ay hindi lang sa salita. Kung gusto mong patawarin kita, pwede. Pero kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad. Ano, ayaw mo? Menki, anong gusto mong kabayaran? Kung kaya ko, gagawin ko ang lahat para bayaran ka. Sige, ipapangako mo sa harap ng lahat na hindi mo gagalawin. Ang shares ng aking ina sa Li Group. Limengki, si Kian Kian ay anak din ng pamilya Li. Bakit mo siya pinapag-video sa shares ng pamilya Li? Bingi ka ba, Jingyailu? Ang sinasabi ko ay, ang shares na iniwan ng aking ina. Menki, ang mga bagay ng iyong ina ay sa'yo talaga,
Pero ang mga desisyon sa pamilya Lee ay nasa AMA. Likian-kian, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Mahirap ba na huwag mong kunin ang hindi sayo? Menki, kung isang pangako, ang kailangan para patawarin mo ako, gagawin ko. Nangangako ako kung may balak ako sa shares ng iyong ina. Walang aasahan, walang matutuluyan, at wala akong makakamit. Limenki, kahit hanggang ganito kasama, kailangan pa masaktan mo ng lubos ang iyong ate bago ka masyahan. Marlu, okay lang, basta mapatawad ako ng kapatid ko. Payag AKO. Nangangako ako kung may balak ako sa shares na iniwan ng iyong ina. Walang asahan, walang matutuluyan, at wala akong makakamit. Naziahan ka na ba? Mabuti, isa na lang ang kailangan. Ano pa ang gusto mong gawin? Ngayon, ipapahayag ko sa lahat ang isang bagay. Si Luwei ay hindi ako mahal, tinalikuran ako at pinawalang bisa ang kasal. Pinapaalis ako sa pamilya Lu. Ako si Limenki, ipinapahayag ko na aking pinawalang bisa ang kasal kay Luwei. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Limenki, alam Montag ba ang sinasabi Montag? Lu, bakit ka galit? Dapat masaya ka. Ikaw at si Likian-kian ay matagal nang nakikita ng palihim, ngayon ay pwede na kayong magkasama ng hayagan. Kapatid, may bago ka ng mahal. Bakit mo pa pinawalang bisa ang kasal kay Marlu? Bakit mo pa ako binabahuan ng putik? Aminado ako, gusto ka uzi Kian-Kian. Dahil ako ang iyong nobyo. Laging tinatanggihan ako ni Kian-Kian. Pinagkakait ako, pero hindi ako tulad mo, napakabaho. Lalaking lalaki ka, lahat ng lalaki pinapatulan mo. Talaga? Sigurado ka bang malinis kayo, walang bahid ng kasalanan? Hindi ba? Yan. Bibigyan kita ng pagkakataong magtapat, kung hindi. Ipapalabas ko ang mga larawan sa kamay ko. Sa headline ng Entertainment News bukas. Menki, Huwag. Kian-Kian, ano hindi nangyari sa'yo? Ang iyong mahal na Kian-Kian noong nakaraang buwan. Nagpadala sa akin ng isang litrato ninyong nasa kama para magyabang. Presidente Lu, gusto mo bang makita? Menki, kasalanan ka lahat. Pakiusap, huwag mong sisihin si Presidente Lu. Naku, Ang alas na Luwei ay ay matagal nang nagkakasundo na saan ang aking moralidad. Natulog sa nobyo ng iba, nagpadala pa ng litrato para magyabang. Menki, aksidente lang iyon. Lasing kami ni Kuya Lu. Mula noon, nagsisisi na ako. Likian-kian kung talagang nagsisisi ka. Bakit ka nagpadala ng litrato para magyabang? Ang proseso ng inyong pangangalo niya upang matugunan ang iyong napakasamang pagmamayabang. Kian-Kian, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi Kuya Luwei, maniwala ka sa akin. Talagang wala akong ginawa, akala ko pa naman magandang relasyon kayo. Pero pangangalo niya pala, Kuya Luwei. Maniwala ka sa akin, hindi totoo. Ate, bakit mo ako ginaganito? Hindi ko talaga sinasadya. Likian-kian, gusto mo bang ipadala ko sa lahat ang litrato mo at ni Luwei sa kama? Para maging sikat kayong magsing-irog sa internet sa isang gabi. Huwag pakiusap huwag. Umalis ka. Menki, pasensya na. Siyempre patatawarin kita. Sa loob ng maraming taon, lahat ng ginawa mo at ng iyong ina. Hindi ko malilimutan kahit isa. Mahaba pa ang panahon. Luwei, binabati kita at si Likian-kian. Nang walang hanggang pagmamahalan. Sana hindi kayo magsisi sa lahat ng ginawa ninyo. Hindi ako magsisisi. Ang orihinal na may-ari ay nasasaktan. Hindi ko maintindihan kung bakit mo gusto si Luwei. Hindi siya karapat-dapat. Ano nang nangyayari sa kanya? Naghintay ka ng matagal. Tara na. Ano ba talaga ang sikreto mo? Ano nang iniisip mo? Naayos na lahat. Mula ngayon, ikaw na ang aking legal at tanging asawa. Huwag kang mahiya sa akin. Asawa mo ako, tandaan mo, kapag may problema, sabihin mo sa akin. Ako. Medyo pagod ako. Uwi na tayo. Kakaiba, bakit sumasakit ulit ang puso ko? Baka dahil tinanggihan ko siya.
Ano nang nangyayari sa'yo, hindi ka ba okay? Yung medyo inaantok ako. Matulog ka muna, tatawagin kita pagdating natin. Ikalawang beses mo na to na nakatulog sa dibdib ko. Sabi nila, paglubos ang tiwala, dun ka lang mapapanatag na makatulog. Kaya talaga bang nagtitiwala ka sa akin? Si Lemenki ay mahina ang loob noong bata pa. Lagi siyang inaapi ng kanyang stepmother at stepsister, pero ngayon sa party, parang hindi siya mahina ang loob. Young Master, may resulta na yung ipinahanap mong kwintas. Blue Heart Jade Buddhist Pendant. Sabi nila, isa lang ito sa buong mundo. Sa alamat ng Buddhism, ang Blue Heart Jade ay banal na jade. Ibinibigay lang sa mga taong may kapalaran. Saan mo nakuha ang mga impormasyong ito? Una kong dinala ang larawan na ibinigay mo. Pinuntahan ko ang mga malalaking jewelry store. Sabi nila pa ang Blue Diamond ang kwintas na ito. Pero may kaunting pagkakaiba sa ordinaryong Blue Diamond. Maya-maya, may isang Buddhist jewelry dealer na nagsabi sa akin. Ang kwintas na ito ay parang Buddhist jade pendant. Dali-dali akong pumunta sa templo at doon ko nalaman na ito ay tinatawag na Blue Heart Jade. Ito ay banal na jade ng Buddhism. Baka si Lemenki ang may kapalaran sa Blue Heart Jade. Ano ba talaga? Ang sikreto dito. Ikaw pala, ano nang gagawin mo? Ipaghihiganti mo ako. Higanti, higanti. Higanti. Ang galing ni Naluway at Ligantian. Naipaghiganti ko na para sa'yo. Ngayon, shares na lang ng Lee family at script ang natitira. Bukas na ako magtatrabaho sa Emperor. Huwag kang mag-alala, may Emperor na sumasalo sa atin. Ang utang sa shares at script, tiyak kong ibabalik para sa inyo. Hintayin niyo ako, mga kapatid. Kapag natapos ko na ang misyon para sa aking host, Titiyakin kong makakabalik para iligtas kayo. Ako ang asawa mo. Tandaan, kapag may problema, sabihin mo sa akin. paano ka kaya kapag nakabalik na ako? Lucian, dahil binigay mo sa akin ang Emperor dati, kaya narito ako ngayon. May ganap ba akong kapangyarihan dito? Siyempre, anong gusto mong gawin? Nabanggit ko na dati, may script ako. Gusto kong ipagawa bilang dote. Kapag nagawa ito, tiyak na magiging hit. Hindi ko hahayaang malugi ang Emperor. Ikaw ang CEO at pinakamalaking shareholder ng Emperor. Ano man ang gusto mong gawin, hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanino man. Ikaw ang bahala. Sige. Salamat, Lucian Sheng. Lucian pa rin ang tawag mo sa akin. Parang ang layo naman. Ano ba dapat? Pwede mo akong tawaging asawa. Lucian Sheng, ako kasi. May sasabihin sana ako. Okay, biro lang. Hindi ba pupunta ka sa Emperor? Paalamin kita ni Shensu. Paalamin kita ni Shensu. CJ, Pupunta ang hipag mo sa Emperor ngayon. Ano? Makikilala ko na rin ang misteryosong hipag mo. Alagaan mo siya. Kapag may nangyari sa kanya, kahit katiting. Alam ko, paulit-ulit mo nang sinabi. S.A. Emperor. Walang maglalakas loob na galawin ang hipag mo. kumusta, President Tang? Ang asawa ni Luhan, ang babaeng tinanggihan ng pamilya, sa harap ng lahat, ang walang kwentang dalaga. Li Mengqi, ang Taste and Boss Montag. Talagang kakaiba. President Tang, MS, Li Mengqi, talagang hindi ka namin inaasahan. gusto mong sabihin hindi mo inakala na magiging asawa ako ni Luhan, di ba?
Sa mga susunod na araw, sana igabayan mo ako, President Tang. Tara na, CEO. Sa mga darating na panahon, umaasa ako sa tulong mo, President Tang. Walang problema. Hindi pala totoo ang mga tsismis. Ang dalagang ito ng pamilya Lee, saan banda? Ang mukhang mahina at walang kwenta? Ate, ang script mo. Kung maganda ang casting at production, siguradong hit ito. Pero baka may gulo sa gitna o kaya kasuhan pa. Ete, may problema ba sa script? Baka malugi tayo. Huwag kang mag-alala, walang problema sa script at hindi ako naglalaro ng lugi pero sigurado. May mga taong mag-iingay. Kung ganon, bakit mo ipipilit? Kasi kaya kong solusyonan ang gulo. At gawing hit. Tang, tawagan mo na ang mga artista. Gusto kong matapos agad ang casting. 8. Itong project. Magkano budget mo sa talent fee? Walang limit pero isa lang ang requirement ko. Dapat magaling umarte kung hindi. Kahit sikat pa, pass. May problema ba? Vala. CJ, pwede mo nang tawagan ang mga artista. O nga pala Tang, saan ako upo? Ete, inaayos pang office, pwede bang? Muna sa labas? Sige, walang problema. Boss. Sabi ng misis mo, kukuha ng pinakamagaling. Sure ka ba sa malaking investment? Pinagdudahan mo ba siya? Hindi naman, pero yung script. Basta masaya siya, dot niya to. Sundin mo lang lahat ng gusto niya. Si. Tandaan mo ang pangako mo, walang dapat masaktan. Kahit kuting-ting. Pareho lang yun. Prioridad ang asawa. Oy. Tawagan mo na ang mga artista para sa audition. Ano ba? Love, nasa baba na ako, baba ka na. Kain tayo lunch. Love, nakikinig ka ba? 8 pang minuto bago uwian. Magkano kaltas pag maaga umuwi? Boss ka, sino mangahas? Dapat ikaw ang modelo. Sige, hihintayin kita. Kahit 8 minuto pa yan. 8 oras o 8 taon, hihintayin kita. Pasensya na, hindi ko kayang tanggapin ang feelings mo. Ano, nagsisisi ka dahil sa maagang pag-alis? Ang pagsisisi ay para sa mga mahina at ako. Ay mayabang lang. Ikaw ba talaga yung nasa profile na? Mabait at maginoong Limengki? O baka naman, napalitan ka na ng ibang tao? Anong iniisip mo? Wala, mahal, mas lalo kitang nagustuhan. Tiyak kong lulutasin ang lahat ng misteryo at pananatilihin ka sa tabi ko. Hahalikan ba niya ako? Anong gagawin ko? Anong nangyari sa'yo? Ang pula ng mukha mo. Yun kasi.
Mainit lang ako. Mukhang 23 degrees lang ngayon ah. Mainitin ako, pwede ba? Siyempre pwede, buksan ko ang aircon para sa'yo. Eh yun, tara na kumain, gutom na ako. Restaurant. Bago lang to. Sabi ni Shensu masarap daw dito. Ayoko ng western food. Kumain na lang tayo sa katabing hunang restaurant, mas masarap yun. Kaya mo ba ng maanghang? Hindi ako masaya kapag hindi maanghang. Gusto ng western food, ayaw ng maanghang. Mahilig mag-shopping, walang ambisyon sa trabaho. At walang mali siya. Ano, hindi ka kumakain ng maanghang? Ah, hindi. Pero narinig ko sa engagement party mo kay Luwei. Nag-hire ka pa ng western chef. Ayaw mo ng Chinese food. Ayaw mo rin ng maanghang. Inimbestigahan mo ako. Hindi, asawa mo naman ako, gusto lang kitang kilalanin ng mabuti. Evie, nagbabago ang tao. Pati ba lifestyle mo nagbago? Baka may nangyaring masama sa'yo, kaya nag-iba ang ugali mo. Parang ibang tao na, lahat ay nag-iba. Ano nang dahilan ng pagbabago mo? Tara, kain na tayo. Ang sikreto mong itinatago, tiyak kong malalaman ko. Tapos na ba ang mga dapat gawin? Naayos na lahat. Limenki. Ikaf talaga? Bakit ka nandito? Hindi ka na kaya sa Lee family kaya. Nag-assistant ka na lang sa Ying Huang. Binibining Jayang. Wala naman tayong ave, DIBA? Basta ayaf ka OSIO, VDBA? Limenchi. Ang strict ng standards sa Emperor, paano ka nakapasok? Baka naman may nakakalantad ka na naman sa lalaki dito sa Emperor? Jayang Yuan, buti nga. Yuan Yuan. Jayang Yuan, buti nga. Yuan Yuan. Zeno 2? Hindi mo siya kilala? Zia yung taga Cloud City. Ang bantog na si Binibining Limenki. Nag-chat bago ang kasal, tinanggihan ng lalaki sa harap ng maraming tao. Ah, siya pala yun. Ang ganda naman. Di naman maganda. Ano nakakuha no de maraming lalaki? Huwag kang magsalita ng masama. Kung nanggugulo lang kayo sa Emperor, umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Ikaw lang na assistant, pinalalayas mo kami? Limenki, akala Montag nasa Li family ka? Para magmalaki ka. Lutuan Montag ako NG Kape. Magluto na kami para sa'yo. Di, mocha, 70% sugar, hindi masyadong mainit o malamig, at wag masyadong malasa. Alam mo ba ang rule sa Emperor? Bawal ang gulo. At panggugulo. Huwag mo kong pagsasabihan. Kahit si Bostang pa ang dumating, sa tingin mo. Sa pagitan ng isang award-winning actress at isang assistant, kanino siya kakampi? Yuan Yuan, makape ka. Pinapahalagahan ka namin. Bilisan mo, kung hindi, papalisin ka namin sa Emperor. Oo? Talaga? Siempa, Ito SI Best Actress Jung. Best Actress Jung, Butina, Best Actress Jung, Miss Bai. Ito ang kape ninyo, gawa ayon sa gusto ninyo. Siya ang pinapakape ko, huwag kang magpanggap na mabait. Wala, naisip ko lang na malapit na ang oras natin. Malamang malapit na dumating si Bostang. Magtatapping na tayo, dapat handa ka. Hindi namin kailangang maghanda. Ikaw lang na third-rate na artista. Pwede bang ikumpara sa amin? Pare-pareho pala kayong nag-audition. Si Bostang pala ang kumuha sa inyong dalawa? Walang taste eh. Limenki, Zeno KBA? Zan ka galing, Kute? Tigil. Total Tang. Pumunta kami para mag-audition, itong si Limengpi. Gusto kaming palisin. Tang, kailangan mong gumawa ng desisyon para sa amin. Miss Jiang, bakit Montag sila Pinales? Tang palaging alam. Zia ang isa. Notorious na si Miss Lee. Ang isang artista kung wala man lang. Basic na pag-ugali at respeto. Paano magiging magaling na artista? Hindi ikaw ang dapat humusga kung magaling ba siyang artista. Sige, ayoko nang mag-aksaya ng oras. Simulan na natin ang audition. Tang, ano ang nangyayari? Gumawa sa kanya ng isang maliit na katulong. Ang mag-audition sa amin? Miss Jiang, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang babaeng nakatayo sa harap mo, si Miss Limenki.
ay ang pinakamalaking shareholder ng Ying Huang. At siya rin ang presidente ng kumpanya. Nga pala, yung susunod naming pelikula, siya rin ang sumulat. Kaya siya ang may final say sa audition at casting. Pasensya na Miss Lee, sana huwag mo kaming isipin. Huwag mo kaming pag-initan. Nabasa na ba ninyo ang script? Nabasa ka una. Kayo, Pasensya na Limenki. Kagabi kasi late na ako nakauwi, hindi ko pa nabasa. Ako rin, late rin ako nakauwi kagabi. kung ganun, sayang lang ang oras. Sige, alis na kayo. Limenki, kami ni Booking ay kilalang artista sa Yuncheng. Bigyan mo kami ng kalahating oras. Basahin lang namin ang script, makakapag-audition na kami agad. Bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Ang magaling na artista, audience ang humuhusga, hindi kayo mismo. At isa pa, maselan ako, lalo na sa mga artista. Mga artista kayo walang dedikasyon. Sayang lang ang oras ko sa inyo. Li Mengki. Ang tang ay laging naghahatid ng mga bisita. Sige, alis na kayo. Ikaw, manatili ka para mag-audition. Salamat, Boss Lee. Ang cute ni Limenki. Gumamit pa ng unknown artist, hindi kami. Yuan Yuan. Hindi ba magkalaban ang Lee family at Ying Huang? Itong si Limenki. Paano naging boss ng Ying Huang? Ang weird naman. Oon ga, hindi ka o napansin yun. Tinatanong ko si Kian Kian. Hoy Chen Chen. Ano ba talaga ang nangyari sa kapatid mong si Limenki? Paano siya naging presidente ng Ying Huang? Ano bang sinasabi mo tag? Hindi lang naging boss ng Ying Huang si Limenki. Kukunan pa niya ng pelikula ang isang script na siya mismo ang sumulat. Kakadating lang namin ni Booking para mag-audition. Limenki, ang cute-cute mo. Kian Kian, nung huli. May dala siyang lalaki pabalik sa Lee family. Malamang, nakipagrelasyon na naman sa isang malaking tao. Mukhang malapit siya kay Boss Tang. At sobrang pinoprotektahan siya ni Boss Tang. Baka naman nakipagrelasyon na naman siya kay Tang Yanming. Limenki, malaki na ang ginagawa mo ngayon. Kian Kian. Hindi ba't palagi kang kalaban ni Limenki? Ngayon na may Ying Huang siyang backer. Baka sa susunod, ikaw na ang maapi. Pero huwag kang mag-alala. Hindi matatagal ang kanyang kasikatan. Hindi ko talaga matanggap ang nangyari ngayon. Pero nung narinig ko ang sinabi mo, napanatag ako. Tara, mamasyal tayo. Limenki, balak mo pa talagang. Ipalabas yung script demo. Kung ganong. Handa ka na lang ulit na masiraan ng pangalan. Ang galing mo. Ito ang buong script para sa bida. Magsushooting na tayo, aralin mo agad. Salamat, Boss Lee. Special itong script para sa confidentiality. Ikaw lang ang pwede makakita, walang iba. Sige. Salamat, Boss Lee. Hindi kita bibigin. Manang, curious lang ako. Paano mo nasulat itong? Napakalambing na script? Boss Tang, parang pinariringgan mo na hindi ako gentle. Oy boss, ano? Boss, ulitin mo nga, bakit hindi sumasagot ang asawa ko? Nagalit ba sa Ying Huang? Ay, pasensya na, naiwan ang phone ko sa station. Wala sa akin. Hinamak ka ba ni Tang Yanming? Hindi, very cooperative si Boss Tang. Tumulong pa siya maghanap ng magagaling na actors, pati na ang isang award-winning actress. Pero hindi ako napili. Ikaw bahala, mahal. May lakad ako mamaya. Baka hindi kita masundo pag out mo. Okay lang, no problem. Tang Yanming, mamaya pag out. Ikaw ang bahala sa paghatid kay Mengki pauwi. Walang problema boss. Sisiguraduhin kong ligtas na mayuwi ang iyong mahal. Paalam, mahal. Paalam. Hala. Amoy Ngepak Ibig. Nakakazuka. Kumpara dito, Boss Tang. Ngayon, ang pagkuha sa walang modo na artista na si Jenny Wan. Para harasin ako, mas nakakasuka yata. Tungkol sa bagay na ito sa ate, huwag mong sasabihin kay Luhan. Ngayon na kita ihahatid pauwi. Sige, salamat Boss Tang. Ate, tuloy po. Sigurado ka bang alam talaga ng kausap mo ang lihim ng Blue Heart Jade? Yang master, sabi ng tagapagpakilala, siya ay mula sa Fuguang Temple ng Yuncheng. Isang iginagalang na monghe. At sabi ay matagal siyang nagretiro. Kamakailan lang siya bumaba, at nagawa pa niyang iguhit ang Blue Heart Jade. Nakapareho ng lawan ng kwintas na ibinigay mo sa akin. Kaya, sa tingin ko, may alam siya. Kung talagang masasabi niya sa akin ang lihim nito,
Handang-handang magdonasyon ng 1 milyon para sa Fobuang Temple. Yung master, ang bait mo po sa inyong asawa. Tara na. Ate, tulungan kita. Sige, salamat. May alam akong masarap na restaurant malapit dito. Hala, Okay lang? Tara na. Hoy, Yuan. Gusto mong gumanti kay Limenki? Syempre. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapahiya. Hindi ako si Jiang Yuan para magpakatanga. Sige, may ipapadala akong larawan sa iyo. Tandaan mo, magaling kang artista. Si Limenki ang mayabang dahil nakakapit kay Tang Yanming. Halika ba yun? At pinalayas kayo, naiintindihan mo? Syempre. Hawakan mo ito. Huwag mong ipakita kay Menki. Opo. Yung sinabi kong 1 milyong donasyon. Ihanda mo. Opo. uwi ka na. Kumain ka na. Hindi ka pa kumain? Nag-aantay ka ba sa akin? Mahal, mas lalo mo akong pinahahalagahan. Lu, pasensya na. Hindi ako maaaring manatili sa Yoncheng, baka sa huli ay masaktan kita. Anong sinasabi mong pasensya? Halika, tikman mo ang ipinapaluto ko sa katulong. Kung masarap ba ang pagkain? Hoy, Bostang, ano na meron? Ate, may masama. Si Li Mengqi, ang panganay na anak ng pamilya Li. Nakikipag-flirt sa presidente ng Emperor Media na si Tang Yanming. Nang aapi gamit ang impluensya, pinalayas ang aktres na si Jiang. Akala ko ba, nasa headline na naman ako ng showbiz news. Sino kumuha ng litratong to? Ang lupit ng anggulo. Tingnan ko. Sa baba ng kumpanya to. Sinabihan ko si Tang Yanming na protektahan ka. Nasilip ka tuloy sa ganitong litrato. Nadamay ka pa. Hindi ka pababayaan ng mga reporter na yan. Kailangan mo ba ng tulong? Okay lang. Pag sumausaw ka naman, mababatikos ka lang ulit. At saka yung ganitong balita. Pagkalipas ng 2 tandang bawas 3 araw, wala nang mag-intindi. Pero baka maapektuhan ang paglabas mo sa susunod na mga araw. Okay lang. Kain na gutom na ako. Masarap ba? Gusto ko rin. Ano nang ginagawa mo? Hala! Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ginoong Lu, pipilitin mo ba ako? Mag-asawa tayo, hindi to pilitan. Paano kung ayaw ko? E di hindi kita pipilitin. Dahil mahal kita. Ang blue-haired Jade ay sinaunang mahiwagang bato. Kung ang asawa mo ay determinado sa ibang dimensyon, sa ilalim ng ilang kondisyon, posibleng makatawid muli. Kung gusto mong siya'y manatili, ang pinakamabisang paraan ay ang love thread. O pag-ibig. Menki. Baka hindi ka naniniwala sa love at first sight. Pero nang unang makita kita, alam ko na ikaw ang hinihintay ko. Si Li Mengqi ay akin na. Mula ngayon, kung gagalawin mo siya kahit katiting, papaniwalain ko ang pamilya Li sa Yoncheng. Sa Yoncheng, wala kang dapat katakutan. Blue Heart Jade, salamat. Pero yung 100 milyon, baka matagalan bago ko mabayaran. Walang problema, unti-unti. Mas mabuti kung habang buhay. Mengqi. Gusto mo rin ako, di ba? Hindi. Kakakilala lang natin, hindi pa tayo masyado. Mengqi. Huwag mo akong tanggihan, okay? Mahal kita. Hindi pwede. Pasensya na. Ako'y masyadong nagmamadali. Maghihintay ako. Hanggang sa ibigay mo ang sagot.
Gising na. Bakit wala kang suot? Bilis, maghilamos ka at bumaba para kumain ng almusal. Lumalala pa ang balitang showbiz. Magpahinga ka na lang sa bahay, huwag ka nang pumasok sa opisina. Okay lang, balitang showbiz lang naman, hindi naman ito ang una. At may napaka-importanting bagay ako ngayon. Pupunta ka sa shareholder meeting ng Lee Group. Paano mo nalaman? Kung ano ang gusto kong malaman. Alam ko lahat. May tiwala sa sarili tulad ko dati. Ikaw dati. Wala. Tapos na ako. Mauna na ako. Menki, titiyakin kong mananatili ka. Alam na ba ang gagawin? Sige, gawin mong maayos. Limengki, makikipagkumpetensya sa akin. Ano ang panlaban mo? Menki, Tang Yanming. At pagpapaalis kay dating Rina ng pelikula mula sa kumpanya. May masasabi ka ba? B, balita ko may alitan ka dati kay dating Rina ng pelikula. Sinasadya mo bang gumanti sa kanya? B, ano ba talaga ang relasyon ninyo? Bakit kanya pinapayagan sa Inhuang? Tutubang sugar baby ka. Noong nakaraang pagkakasala bago ang kasal, nasa headline ng balitang showbiz. Pero hindi naman ganito kalaki ang gulo. Sana tinulungan na lang ako ni Luhan. Binibining Limenki, alam ba ni General Manager Tang ang mga ito? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? May mukha ka pa bang manatili sa kumpanya? Binibining Limenki, bakit hindi ka sumasagot? Natatako KBA. Sumagot ka. Tumabi kayong lahat. Limenki, talo ka na naman. Gusto mo pang sumali sa board meeting ng kumpanya? Limenki, karapat dapat KBA. Lumayo kayong lahat. Tigil. Okay ka lang. Pasensya na. Huli na ako. Okay na. Ano ba nang ginagawa ko? Pasensya na. Nawalan ako ng kontrol kanina. Okay lang. Umiiyak ako. May nararamdaman ba talaga ako sa kanya? Anong nangyari sa'yo? Wala. Ang mga maruruming trick mo, nakakadiri talaga. Ate, ano NG sinasabi mo? Wala talaga akong ginawa. Alam kong ayaw mo sa akin. Galit ka sa akin. Gusto mo akong saktan para mawala galit mo? Sige, gawin mo. Zinubia talaga, tong lalaking tu. Ano sinakadong na ganitang kapangyarihan? Limenki, ang kuta Montag. Ano ang swerte ang nangyari sa'yo? Ano nang ginawa mo? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Magkita na lang tayo sa board meeting. Ete, inakusahan mo ako ng walang basehan. Kanina ka o lang nalaman. Na ikaw ay pinapanatili ni Boss Tang. Ito siguro ang boyfriend mo? Ipaliwanag mong mabuti sa kanya, huwag mong hayaang magkamali siya. Ay. Ang tungkol sa akin at kay Menki. Huwag mo nang pakialaman, Inali. Una, lubos akong naniniwala kay Menki. Pangalawa, kahit bigyan mo si Tang Yanming ng 100 tapang, hindi niya magagalaw ang babae ko. Ang lakas ng loob niya, sino ba talaga siya? Huwag ka nang umasa, akin siya, wala kang pag-asa. Kapag umalis na ako rito, ang shares ng pamilya Lee ay mapupunta rin sa kanya. Mas mabuting dalhin siya sa board meeting. Anong ginagawa mo rito? Papa, Kian, halika, umupo ka. Hinihintay ka na lang namin. Bakit nasugatan ang mukha mo? Si Limenki ba ang nanakit sa'yo? Ako ang nanakit, ano nang magagawa mo? Hindi ka karapat dapat maging Lee, lumayas ka. MGA God. Palayasin ang demonyong anak na ito. Wala kang karapatang palayasin ako.
Ito ang 20% shares na iniwan ng nanay ko. Kung tama ang alala ko. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Lee Group. Ano NG kalokohan yan? Imposible. Huwag mo akong lokohin ng peking dokumento. Ang shares ng nanay mo, makukuha lang kapag ikakasal ka na. Humph, iniwan ka na ni Luvay. Tama ka. Magpapakilala ako. Ito ang asawa ko, si Luhan. Ginoong Lee, nagkita na kami dati. Alam kong gusto mong manahang shares ng Lee, pero hindi pwedeng basta-basta ka nalang magsasabing asawa mo ang kahit sino. Limengki, balang hiya ka. Nagpapahiya ka sa pamilya. Kakasendan mo lang sa showbiz. Tinustusan ka ni Ginong Tang ng Emperor Media. Ngayon may dala ka ng lalaking sinasabing asawa mo? Paano ako nagkaanak? Nang walang hiya na tulad mo? Kung masasaktan mo pa ang asawa ko, pananagutan mo yan. Hindi ako takot sa'yo. Kayong mag-ama, sa akin at pera lang ang nasa isip. Nakakadiri. Patunayan ko ngayong hindi ako nagsisinungaling. Tingnan nyo. Marriage certificate ito. Ikakasal na ako. Ito ang asawa ko, legal at kinikilala ng batas. Ang grupo ay gagamitin talaga ang babaeng ito bilang presidente. Nababaliw na ba kayo? Ito ang unang beses na tinawag mo akong asawa. Tama na. Malaking bagay ang pag-asawa. Bakit hindi mo ako kinonsulta? Hindi ko sang-ayon ang kasal nyo. Hindi kailangan ng sang-ayon mo basta legal. Simula ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder ng Lee Group. Ay ikaw. Kung sa tingin mo'y peke, mag-hire ka ng abogado para mag-verify. President Lee. Ale, masaya kami ni Papa na mamanahin mo ang shares ng Lee. Pero, nakipag-asawa ka lang ng basta-basta. Tama ba yun? Kilala mo ba talaga siya? Baka naman dahil sa shares mo kaya siya sumama sa'yo. Wala sa isip ko ang 200,000 ng Lee. Ang kita ng pamilya, Lee ay 100 milyon bawat taon. 20% shares ay 20 milyon. Wala sa isip mo? Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Alam mo ba kung bakit ako ginagalang ni Ming? Dahil ang asawa ko. Ang Emperor Media ay ibinigay sa akin. Ako na ang presidente ng Emperor. Paano posible ang yabang mo? Ete, naiintindihan ko na gusto mong bigyan ng mukha ang asawa mo. Pero kung sobra ang kayabangan, nakakatawa na. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong i-search online. Imposible. Imposible. Sino ka talaga? Si Luhan ng Gu Corporation. Siya pala ang CE ng Gu Corporation. Ito ang pinakamalaking kumpanya sa Beijing. Narinig ko na nung naupo siya bilang CE. Naging number 1 sa buong bansa ang Gu Corporation. Bakit si Limenki ang cute-cute? Nakakita pa ng CE ng Go Corporation. Hindi ako makapaniwala. CE Gu, pasensya na, hindi ko kayo nakilala agad. Swerte ni Menki na nakilala ka. Swerte din ng Lee Corporation at ng pamilya Lee. Lee, huwag mong isali ang pamilya Lee. Ako ay ako, ang pamilya Lee ay ang pamilya Lee. Bumalik ako ngayon para kunin ang mga bagay na sa akin. Menki, tungkol sa shares, yan no? Meron ka naman. Ng inheritance document, tatanggapin namin yan, di ba? Oo. Hindi lang shares. Kanina sabi ni Lee, ang Lee Corporation ay kumikita ng hundreds of millions bawat taon. 20% shares. Ay 20 million isang taon. Mula nang mamatay ang nanay ko hanggang ngayon. 15 taon, 300 million. Nasaan ang dividends ko? Menki, hindi pwedeng ganyan ang komputasyon. May ups and downs ang kumpanya, may loss at profit bawat taon. Hindi pwedeng sobra-sobra ang hiningi mo. Sige, tignan natin sa Finance Department ang records. Sa 15 taon, 20% dividends dapat kong makuha. Ang tamang halaga. Menki, pamilya tayo. Kailangan bang ganyan ka-detailed? Kahit hindi 300 million, malapit na. 273 million. Nasaan ang pera ko? Menki, malaki ang gastos ng pamilya nitong mga nakaraang taon. Gastos din ang pag-aral mo. Hindi rin mura ang mga regalo kay CE Lu. Minsan libo-libo, minsan milyon-milyon. At yang relo na worth 5 million. Hoy cute, paano mo i-explain to? Sa pagkakaalam ko, ang mga regalo ni Menki ay nakatulong para mas maganda ang partnership ng Lee at Lu families. At yung relo, napunta rin kay Lee Qianqian. Lee, isinama mo pa lahat yan kay Menki.
Ang galing mo talaga mag-compute. 273 milyon, siguro mga 90 milyon lang ang nagastos. So may 200 milyon pa. Ibigay mo na. Ang tagal kitang inalagaan at pinakagastusan. Hindi ba't may bayad din yon? Et saka, si Boss Gu ang asawa mo ngayon, at hindi naman siya naghihirap sa pera. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng sa akin ay ibibigay ko sa'yo ng libre. Menki, ako rin ang tatay mo. 200 milyon? Gusto mo bang masira ang pamilya ko? Sa loob ng 3 araw. Kung wala pa ring pera, magkita na lang tayo sa korte. Tara na. Ang cute. PA. May idea AKO. Salamat sa nangyari ngayon. Salita lang ang pasasalamat mo. Menki, parang ayaw mong harapin ako. Natatakot ka ba sa akin? Mag-asawa tayo. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako taga rito? At babalik din ako sa dati kong mundo, tatanggapin mo ba yon? Hindi naman, hindi ka naman demonyo para katakutan kita. Kung gayon, tatanggapin mo ba ako? Hinihintay ko ang sagot mo. Ginoong Lu, hindi ko kayang bigyan ka ng sagot. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Hindi kita pwedeng mahalin. Menki, sundin mo ang puso mo. Kailangan ng tapang para harapin ang pag-ibig. Ginoong Lu, salamat. Gagawin ko ang lahat para manatili ka rito. Sundin mo ang puso mo. Kailangan ng tapang para harapin ang pag-ibig. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Si Luhan ay talagang mapagkakatiwala ang lalaki. Pero naghihintay pa rin sa akin ang mga kapatid ko. Kailangan kong bumalik. Luhan, hindi mo dapat ako inibig. Maayos ba ang opening ceremony ngayon? Oo naman, boss. Tulad ng sinabi ko noon, hindi maganda ang script ni Mrs. Pero ngayon, nung napanood ng director, siguradong magiging hit ito. Ang galing talaga ni Mrs. Siyempre, magaling ang asawa ko. Pero, Ano ang problema, boss? ayaw niya akong tanggapin. Ha? Hindi ka niya gusto kahit ganito ka kagaling? Nararamdaman kong may nararamdaman siya sa akin. Pero, laging siyang umiiwas sa akin. Boss, eksperto ako sa pagligaw sa babae. Hindi pwedeng puro kabaitan lang. Kailangan mong tuksuhin siya. May isang eksperto sa pag-ibig na nagsabi, ang simula ng isang relasyon ay hindi pagbibigay kundi tukso. Paano manukso? May date ka ba ngayon? Ang formal lang suot mo. May date ako kaninang umaga sa anak ng bank manager. Kakain kami ng tanghalian. Ganun ba? Sana masaya ang date nyo. Pasok na ako sa trabaho. Paalam. Epektibo ba talaga ang tuksong ito? Alas 12 na, dapat nasa date na siya. Ano ba iniisip ko? Kailangan ko namang umalis. Dapat may bagong pagpipilian na siya, hindi ba ito maganda? Wow, limited edition na bag, ang laki talaga ng loob niya. Pero parang laging generous talaga siya. Mag-concentrate sa trabaho. Ang ganda talaga. Ayos lang. Ano reaksyon ni Menki? Boss, si ate sa trabaho, parang walang reaksyon. Ikaw ang may kasalanan nito. Ano gagawin natin ngayon? Nauna nang nag-disconnect ang boss, Seg-Seg.
Ate, Sa opisina, tawagin mo akong Limengki. Siege Bossli. Ate, alam Montag PA kung saan pumunta si Boss kung gayon? May date siya ngayon. Date? Hindi naman siguro. Zia PA. Palaging tahimik lang. Paano siya magkakadate? Wala namang problema, kakain muna ako. Naku. Walang halong selos sa mukha ni At. Hindi talaga halata. Baka hindi niya talaga gusto ang boss. Boss Tang, kilala mo ba si Miss Sheng? Nagselos na si ate. Nagtatanong na tungkol sa kalaban. Sino si Miss Sheng? Kilala mo ba? Siya pala ang kadete ng boss. Kilala ka o. Si Sheng Wei, ang mayamang anak ng pamilya Sheng. Ano relasyon nila ni Luhan? Si Miss Shang at si Boss Gu, magkasama sila nung bata pa. Noong bata pa, may kasunduan na silang magpakasal. Pero dahil sa iba-ibang dahilan, hindi natuloy. Ganun pala. Ete, hindi ka ba nagseselos? Boss Tang, anong oras na ang chismosa mo? Natatakot lang ako, baka magkamali ng akala ang boss. Magkasama na sila nung bata, may kasunduan pang pagpapakasal. Anong pagkakamali ang pwedeng mangyari? Amoy ng pag-ibig, ang asim. Si Sheng Wei. Umalis na. Kumusta naman si Menki? Manang? Nagseselos siya, at siguradong may pakialam siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Totoo. Ay, tignan mo, palagi niyang. Sinusubaybayan ang mga post mo sa social media. Maganda, bonus ka sa buwang ito. Salamat, boss. 3 taon na akong hindi nakakatanggap ng bonus mo. Ano ang susunod na gagawin? Siyempre, habang mainit pa, pukpukin mo. Ay, nakabalik ka na. Eto, ipapakilala ko sa'yo. Ito si Iwa Shengwei. Kumusta, Yuma Sheng? Kumusta? Ano na ba ang pinag-usapan natin kanina? Nga, binili ako ng tatay ko noong nakaraang linggo. It's sad, kayo muna ang mag-usap. May trabaho pa ako. Dapat ko na rin ibalik si Luhan sa kanya. Natulungan ko na ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Na magmana ng ari-arian at maghiganti sa mga traidor. Pagkatapos ng script, dapat na rin akong bumalik. Bakit ang sakit? Limengki. Ang pag-ibig ay masyadong marangya para sa'yo. Ang nasa balikat mo ay misyon lamang. Binibini, tinatawag ka ng amo para kumain. Kain na muna sila, huwag na akong hintayin. Siege. Bakit ka nandito? Hindi mo kailangang samahan si A.F. Sheng sa pagkain. Kuya Luhan, hinahanap mo ako para guluhin si MS Lee. Mag-ingat ka, baka mas malaki ang mawala sa'yo. Bakit? May pakialam siya sa'yo, at kitang-kita na hindi siya. Marunong magpahayag ng nararamdaman, at medyo sensitibo pa. At ginamit mo pa ang pinakamaling paraan. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Siyempre, alamin mo muna siya, gawin ang mga bagay na gusto niya. Hindi mo ba alam kung ano ang gusto niya? Tama nga ang pagtakas ko sa kasal, sa katulad mong lalaki. Kung makakasama kita, mababaliw ako. Hoy, wait, upo ka. Basta tulungan mo lang ako. Pumili ka ng kahit anong kotse sa pangalan ko. Ano sa palagay mo ang pinakamahalaga kay MS Lee ngayon? Ang script. Sige, tulungan mo siya sa script, bigyan ng hype ang kanyang teleserye. Ang yan, Ming. Bibigyan kita ng 50 milyon. Palakasin ang hype ng script ni Menki. Ano? Sige, gawin mo na. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Siyempre, kailangan mong aliwin si MS Lee. Hindi mo ba napansin na galit na siya? Umalis na siya, Menki. Galit ka ba sa akin? Galit ka ba sa akin ngayon? Hindi, bakit ako magagalit? Menki. Magkakilala kami ni Weiwei mula pagkabata at ngayon na umuwi siya sa bansa. Nagkita lang kami para kumain at magkwentuhan. Sa totoo lang, sa tingin ko bagay kayo. Ang card na ito ay may 100 milyon. Iyon ang ginamit mo para makuha ang Blue Heart Jade para sa akin. Ibinabalik ko ang pera sa iyo. Tinatanggihan mo ako. Hindi mo talaga naiintindihan, imposible tayo. Kaya ipipilit mo pa ring bumalik. Sa mundo na para sa'yo, tama ba? Paano mo nalaman? Ano ang pangalan mo doon? Limengki din ba?
Limenki, maaari mo bang sabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo? Ako rin ay Limenki. Dating asawa ng boss sa Old Factory Street. And Blue. Hindi ko kayang tugunan ang pagmamahal mo. Hindi tayo pareho ng mundo. Kung may ganito kang pagkakakilanlan, ako pala ang mali. Ang kapatid ng may-ari ng katawan na ito. Si Likian-kian. Kinopya niya ang script ng may-ari. Pagkatapos kong ayusin ito, dapat na rin akong bumalik. Kung hindi maayos ang issue sa script, hindi kaya siya alis? Boss, may problema sa script. Anong nangyari? Kanina ko pa pinapalakas ang script. Pero biglang naglabas ng pahayag si Likian-kian online. Sinabi niyang kinopya ko ang script niya at inilabas pa ang original. Kumakalat na ito sa buong internet. Plano ko sana siyang habulin pagkatapos ng script. Pero siya mismo ang lumapit. Kung ganon, huwag niyang asahan ang awa ko. Tang, kailangan ko ng mga reporter na yun. Pupunta ako sa bahay ng mga lead. Sis, hindi kaya masama ang timing na pumunta ka sa kanila ngayon? Baka dapat muna tayong lumayo. Okay lang, kaya ko ito. Kung ipipilit mong bumalik, hayaan mo akong gawin ang huling bagay para sa'yo. Paumanhin, Luxiansheng. Pupunta ako sa bahay ng mga lead. Hay, sasamahan kita. Basta't nandito ka pa sa Cloud City, mag-asawa pa rin tayo. Luxiansheng. Salamat. Tatay, nasa top isa na ng trending ang issue ng plagiarism sa script. Lahat ng tao sa internet ay naninira kay Limenki. Ang ganda! Sa industriya ng pelikula, pinakamalaking kasalanan ang plagiarism. Ang pinakamagandang solusyon ng Imperial ay ang agarang pag-ayos. Bilhin sa atin ang copyright ng script. Tatay, malaki ang kikitain natin ngayon. Si Limenki na walang kwentang babae. Kinuha ang napakaraming shares natin. Inubos ang pera natin. Hindi natin ito palalampasin. Tatay, Sie Limenki. Nalinis na ba ang mga CCTV records sa kwarto? Huwag kang mag-alala anak, tapos na ako. Ha ha ha. Hoy, bumili ka pa ng 1,000 trolls. Limenki, sa pagkakataong ito, sisirain ko talaga ang pangalan mo. Anong ginagawa mo dito? Noong huling board meeting, sinabi ni Director Lee na ako ay miyembro ng pamilya Lee. Bakit? Hindi ba ako pwedeng bumalik? Limenki, hindi ka welcome sa bahay ng mga Lee. Lumabas ka. Palayasin mo ako. Ang bahay na ito ay ibinigay sa akin ng aking ina. Kayo ang dapat umalis. Limenki, ang plagiarismo mo sa script ko. Kailangan bigyan ng paliwanag ng Imperial. Ako ang nangopya ng script mo. Likian-kian, ang kapal ng mukha mo. Limenki, dumating ka ba bilang kinatawan ng Imperial Group para ayusin ito? Kung maaari tayong mag-usap ng maayos. Kung hindi, umalis ka. Ayaw kausapin kundi ang Imperial. Akala ko ba gusto mo lang perahan ang Imperial? Limenki, ninakaw mo ang script ni Kian-kian. Dapat bayaran kami ng Imperial. Ikaw ay palaging kahihiyan ng pamilya Lee. Ikaw pa ang magsusulat ng script? Simulan recording. Opo, MS, Lee. AMEA, akala mo ba makakatulong ang mga reporter mo? Plagiarism pa rin yan. Huwag mong isipin na dahil nandyan si Director Gu para sa iyo. Matatakot kami sa iyo. Dapat kayong magbayad. Sabi mo ninakaw ko ang script mo. May ebidensya ka ba? Meron, may original draft AKO. Limenki wala ka nito, DIBA? Kung wala kang orihinal na kopya, nangungopya ka lang. Ang script ko, ikaw pala ang kumuha. SA akin talaga, to. Tama si Papa. Katulad mo, hindi kayang gumawa ng magandang script. Talaga? May tsitsitsi ako sa kwarto. Tara, tingnan natin. Sino ang takot? Wala akong tinatago. Sige, ito ang video. Paano? Dinelete ka o na yon. Akala mo na delete mo na, di ba? Menki. Huwag mong ipilit yung edited na video. Ako ang sumulat nito, paulit-ulit. Talaga? Sagutin mo sa episode 30. Bakit itinago ni Xia Oli ang kwintas ng ina niya? Ang tagal na, nakalimutan ko. Check ka o muna. Ikaw ang sumulat. Tapos di mo maalala? Naalala ka o. Pamana yon ng ina niya. Kaya itinago para ma-preserve. Kasi, likian-kian, magnanakaw ka.
Sa script, walang kwintas. Nang inanik saya uli sa episode 30. Limenki, dinaya Montag ako. Likyan-kyan. Hindi madaling nakawin ang gamit ko. Hindi ko ninakaw. Nalimutan ka ulang. Pinag-aralan mo lang ng mabuti ang script ko. Ipapasa ko itong video sa school. Hayaan nating husgahan kung sino ang magnanakaw. Likyan-kyan. Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Papanagutin kita, 3 tandang bawas 5 taon sa kulungan. Limenki, huwag kang manako. Ang Emperor Media hindi nagpapagamit. Itutuloy ng View Corp ang kasong ito. Likyan-kyan. Kung ayaw mong makulong, aminin mo sa media. Ang totoo, Ako SI Licenchen. Tungkol sa plagiarism, magpapaklear ako. Ang script na yon. Kapatid kong si Limengpi ang sumulat, hindi ako. Miss Lee. Ikaw mismo. Ang nag-expose nito. Nagsisi ako sa galit ko. Naiinggit ako kay Mengpi sa shares at kay Emargo na asawa niya. Kaya nagkamali ako. Kinuhan ang script ni Mengpi. Pasensya na sa lahat. Pasensya na, Mengki. Likyan-kyan. Mula pagkabata, pinlano mo na ako at pinagtaksilan mo ako. Ginawa mo akong katatawanan. Habang ikaw, nagtatamasa ng reputasyon bilang mabait at maunawain, pinupuri ng lahat. At pribado kang nakipagsabuatan kay Luwei para ipahiya ako bilang taksil. Ngayon, ninakaw mo pa ang script ko at binabaliktad mo ako. Sabi ko na, babawin ko ang lahat at ipaparanas ko sa iyo. Ang lasa ng pagkawasak ng reputasyon. Ipadala ang video kay Boss Tang. Gusto kong, bukas, maging headline ito sa Balitang Entertainment. Sabihin kay Kaniming na ipaalam sa lahat ng entertainment company na ipalabas ang balitang ito. Gusto kong malaman ng buong Yoncheng. Gusto kong malaman ng buong bansa ang nangyari. Ang kite mo, gusto mo bang masira ang pamilya ng mga Lee? Bago ka masyahan? Ito ang utang ninyo sa akin, si Limengki. Okay lang ako. Oo. Palayasin ninyo itong kite na ito. Ayokong makita siya habang buhay. Ikaw ang dapat palayasin. Boss Gu, huwag mong isipin na dahil presidente ka ng Gu Corporation, ay pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Ito ang bahay ko. Hindi na mamaya. Mula ngayon, ang bahay na ito ay kay Limengki. Bukod pa, nabili ko na ang 65% ng shares ng Lee Corporation. Dagdag pa ang 20% na hawak ni Mengki. 85% na ang hawak namin. Ang Lee Corporation ay kay Mengki na rin. Binibigyan kita ng 3 araw. Umalis ka rito sa loob ng 3 araw. Boss Gu, pakyos up, patawarin Montag kami. Alis na tayo. Boss Gu. Tapos na ang lahat. Limenki. Ginawa mo akong walang dangal at walang wala. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napaparusahan. Maghintay ka, babayaran ko ito ng doble. Ginoong Lu, salamat sa iyo ngayon. Hindi mo naman kailangang bilhin ang Lee Corporation. At ang bahay na iyon. Ang anumang mahalaga sa iyo, hindi ko hahayaang mapunta sa iba. Alam mo naman na hindi ako si Limengki. Wala akong pakialam kung sino ka. Basta alam kong asawa kita. Ang mahalaga sa iyo, ibabalik ko para sa iyo. Ginoong Lu, hindi mo kailangang gawin ito. Natupad ko na ang lahat ng hangarin ng host. Dapat na rin umuwi. Mengki, pwede bang manatili ka para sa akin? Huwag kang umalis. Luxian Sheng, pasensya na. Ginoo, uwi na ba tayo ngayon? Hoy, Tang, kamusta? Meron ka bang kontak ni Emma Sheng? May kailangan ako sa kanya, pakibigay mo sa akin. MS Lee, bakit mo ako tinawag ng ganitong oras? Emma Sheng, tinawag kita ngayon. Para ibalik sa iyo si Luhan. Ibalik mo siya sa akin? Kayo naman ay may kasunduan na, natural lang na magkatuluyan kayo. Tama lang yan. MS Lee, mali ka, ako at siya.
ay imposible. Bakit? Ayoko sa kanya, isa siyang straight na lalaki. Mas masarap ba ang mga romantikong lalaki sa labas? Bakit ko papipiliin ang hirap? Kung hindi ako tatakas sa kasal, isang buwan ang nakalipas. Tumakas sa kasal. Oo. Kaya pala nung una niya akong makita, gusto niya agad na pakasalan ako. Pero itong taong malamig ang puso ay tunay na nagmahal sa iyo at nagpanggap pa para lang maprovoke ka. MS Lee, sabihin ko sa iyo ang isang tsismis. Ziluhan. Ay hindi pa talaga nagkaroon ng relasyon. Ikaw ang una niya. Pero, nawalan si Luhan ng ina noong bata pa siya. Kaya bihira siyang maging malapit sa iba, kulang sa seguridad. Talagang malungkot siya. Ang kanyang ina ay namatay noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Kitang-kita. Na mahalaga siya sa iyo, MS Lee. Sana ay maging masaya kayo. Ang kanyang ina ay namatay noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Akala ko ako lang ang kawawa. Madam, pakiusap, kausapin ninyo ang Ginoo. Marami siyang nainom. Wala na siyang malay. Nasaan siya? Sa nightclub. Sige, pupunta ako agad. Huwag ka nang uminom, halika, uwi na tayo. Anong uwi? Umalis na si Menki. Nandito ako. Menki. Ikaw ba talaga yan? Hindi ba to panaginip lang? Hindi ka nananaginip. Menki. Buti na lang hindi ka umalis. Menki. Mahal kita. Sobrang mahal na mahal kita. Hindi ba't lasing ka? Lasing ako. Pero malinaw na alam ko na mahal kita. Menki. Handa ka bang ibigay ang sarili mo sa akin? Menki, sisiguraduhin kong pananagutan kita. Saan, Kakalabas lang po ang amo. saan siya pumunta? Sabi niya huwag kang mag-alala, kukuha lang siya ng gamit sa bahay ng Lee. Babalik agad siya. Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang naka-power off. Menki, Menki, Hoy, sino kayo? Anong ginagawa ninyo dito? saan napunta ang pamilya Lee na nakatira dito? Kahapon pa sila umalis ng biglaan. Umalis na. Umalis na kayo agad. Imbestigahan agad ang CCA sa villa at mga kalapit na kalsada. Opo. Boss, sa CCTV malapit sa villa. Wala rin nakita kay ate. Tuloy ang paghahanap. Si. Kahit alkali ng lupa, hahanapin ko si Menki. Opo. Menki. Huwag kang magkaroon ng problema, hintayin mo ako. Makakahanap ako sa'yo. Likian-kian, lumabas ka. Limenki, dahil sa'yo nawala ang karapatan kong magmana sa pamilya Lee. Nasira ang pangalan ko, nawalan ako ng lahat. Paano kita palalampasin ng ganun-ganun lang? Likian-kian, ang sama mong tao. Ginamit mo pa ang alaala ng nanay ko para lokohin ako. Hindi mo ba ako palaging inaakalang masamang tao? At saka Lee Mengchi. Hindi ka naman talaga tunay na Lee Mengki, di ba? Alam ko na talaga. Kahit nakamukha mo si Limenki. Hindi ka siya. Ang kapatid kong iyon ay duwag at takot na takot. Hindi niya kailanman gagawin ang ganitong bagay. Tama, hindi ako si Limenki.
Ngunit lahat ng gusto niyang gawin, natapos ko na para sa kanya. Kahit sino ka man, ngayon ay mamamatay ka. Halika, tapusin mo siya. Sandali, ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Ako na ang bahala. Ang ganda ng mukha mo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Kapag nasugatan ito, Tigilan mo, huwag kang lalapit. Menki. Luke Senshin, kung lalapit ka pa, papatayin ko siya. Ligan diyan, pakawalan mo siya. Iwanan ko muna ang buhay. Pakawalan mo siya at patawarin mo ako. Parehong mapupunta pa rin ako sa bilangguan. Hinugu, akala montag biatanga ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Itapon mo sa kanya ang kutsilyo. Gusto mong iligtas si Limenki? Pwede, kung mamamatay ka, siya ay mabubuhay. Hindi pwede. Hindi ba't mahal na mahal montag si Limenki? Hindi ba't handa kang mamatay para sa kanya? Handa ako. Hindi ka pwedeng mamatay. Sundin mo ako, ihulog mo ang kutsilyo. Pwede kong ipagpalit ang buhay ko sa kanya, ngunit kung hindi ka tapat sa salita mo, gagawin kong wala kang lugar na paglilibingan. Huwag kang mag-alala, basta't mamamatay ka, mabubuhay si Limenki. Luhan, kung papatayin niya ako, baka makabalik pa ako. Ihulog mo ang kutsilyo, hindi ka pwedeng mamatay. Menki, umalis ka. Luhan, gumising ka. Luhan, tingnan mo ako, pwede ba? Madam, ka naman. Isang araw at gabi ka nang nagbabantay. Dito ako, kasama niya. Lumabas ka na. Opo. Pangako ko sa iyo. Dito na ako, hindi na ako aalis, basta't gumising ka lang. Ako lahat ng gusto mo, gagawin ko, pwede ba? Luhan. Totoo ba ang sinasabi mo? Gising ka na. Sabihin mo. Basta't gumising ako. Hindi ka naalis? Mananatili ka sa Yoncheng kasama ko. Totoo ba ito? Totoo ang sinasabi ko. Hindi na ako aalis. Hindi na talaga. Mananatili ako sa Cloud City para sa iyo habang buhay. Mahal kita.